One TV special report. This time, let's have our contestant number 8, Nelrose A. Tagaro. A round of applause, please. Sa bawat bukang liwayway na gumigising sa Baguio Bay, isang panalangin ang kabiyak na pumupalibulog sa langit. Panalangin nagpapasalamat, panalangin humihingi ng gabay, at panalangin nagbibigay lakas. Mga kapatid, mga kapwa ko usamis nun, 78 taon nang nakalilipas mula nang itatag ang ating minamahal na lungsod. At sa loob ng halos 8 dekada, iisang katotohanan ang nananatiling nakaukit sa ating kasaysayan. Ang Usamis ay hindi lamang itinayo sa ibabaw ng lupa. Ito ay pinantay sa matibay na pundasyon ng pananampalataya. Subalit, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya naman, sa ating pananalig sa may kapal, ay isinalin natin ito sa isang konkretong layunin, ang patuloy na pag-abot sa tunay na kaunlaran. At ngayon, sa ilalim ng Administrasyong Asenso, ang pangarap na kaunlaran ay hindi na lamang isang salita sa hangin. Ito ay naging buhay na realidad. Nakikita natin, nadarama natin, at nararanasan natin ang transformasyon ng ating lungsod. Paano nga ba nasusukat ang tunay na asenso? Ang tunay na asenso ay nasusukat sa kalidad ng buhay ng bawat miyembro sa lipunan. Tingnan natin ang mga programang panlipunan na nagbigay dignidad sa bawat Usamis nun. Ang mga mahihirap na pamilya dati walang malalapitan sa oras ng karamdaman. Ngayon ay may sandigan sa pamamagitan ng programang pangkalusugan, libreng pagpapagamot at serbisyong medikal na abot kaya at tapat. Tingnan natin ang mga kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Sa pamamagitan ng programang pangkabataan at edukasyon, ang mga pangarap ay hindi na napuputol dahil sa kahirapan. Ang ayudang pinansyal at programa kagaya ng Asenso Pamilya, One Family, One Professional ay nagbukas ng pinto upang ang bawat Usamis nun ay magkaroon ng pagkakataong magtagumpay. Ito ang lungsod kung saan walang mamayan ang naiiwan. Ang mga programa para sa mga senior citizens, ang suportahan ng mga lokal na manggagawa, ang paglikha sa mga oportunidad sa pangkabuhayan, at ang pag-unlad ng infrastruktura at ekonomiya. Iilan lamang ito sa patunay na ang gobyerno ng Usamis ay may puso na nagmamalasakit, may tenga na nakikinig, at may kamay na handang umakay. Sa ating pag-unlad, tayong mga mamamayan ang nagsilbing bakal, at ang Administrasyong Asenso ang nagsilbing panday na humubog sa ating pagmamahal sa bayan. Mga kapwa ko Usamis nun, ang ika-78 taon ng ating lungsod ay hindi lamang isang pagdiriwang ng nakaraan. Ito ay isang hamon para sa hinaharap, isang paalala na ang ating paglalakbay ay hindi pa tapos. May mga hamon pa tayong kakaharapin. Ngunit hanggat may tuhod tayong kayang lumuhod para sa panalangin at mga kamay na handang magtrabaho para sa kapakanan ng lahat. Sa gabay ng Administrasyong Asenso, walang krisis ang makatitibag sa atin. Sama-sama tayong susulong ng may pananampalataya. Sama-sama tayong umilos para sa patuloy na pag-unlad sa patnubay ng poong may kapal.
with our contestant number 8, Melrose A. Tagaro. This time, let's witness our contestant number 9, Mary Joy A. Buana. Magandang hapon sa ating lahat. May kasabihan na ang punong matibay ay may malalim na ugat. Ganoon din ang isang lungsod. Hindi ito nagiging matatag dahil lamang sa matatayong na gusali, malalawak na kalsada o makabagong teknolohiya. Ang tunay na tibay ng isang lungsod ay nagmumula sa mga taong may pananampalataya, pagmamahal at malasakit sa kapwa. Mga kababayan, paano nga ba natin mapapanday ang isang lungsod na tunay na maunlad? Hindi sapat ang magkaroon ng magagandang proyekto kung nawawala naman ang ating pagkatao. Hindi sapat ang pag-unlad ng ekonomiya kung napag-iiwanan ang kabutihan, pagkakaisa at pananampalataya. Ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa puso. Pusong marunong magtiwala sa Diyos at pusong handang maglingkod sa kapwa. Mga kababayan, ang kaunlaran ay hindi lamang nakikita, ito ay nararamdaman. Ito ay nakikita sa isang pamilya na darasal bago kumain, sa isang kabataang pinipiling maging tapat kaysa mandaya, sa isang kapitbahay na handang tumulong kahit walang hinihingi kapalit. Sapagkat ang isang lungsod na maunlad ay nagsisimula sa matatag na puso ng bawat mamamayan. At ang puso ng ating lungsod ay pinatitibay ng ating pananampalataya. Hindi kailanman naging madali ang ating paglalakbay tungo sa pagunlad. Dumaan tayo sa mga sakuna, pandemya, pagsubok sa kabuhayan, at iba't ibang hamon ng buhay. Ngunit, sa bawat pagulan ay may baghari. Sa bawat pagkalugmok ay may bagong pag-asa. Dahil naniniwala tayo, habang kasama natin ang Diyos, walang pagsubok na hindi natin malalampasan. Ngunit, ang pananampalataya ay hindi lamang dapat pinitikas sa panalangin. Dapat itong makita sa ating mga gawa. Mga kababayan, hindi natin may pagmamalaki ang isang lungsod dahil lamang sa laki ng pondo o dami ng proyekto. May pagmamalaki natin ito dahil sa uri ng mga mamayang naninirahan dito. Mga mamamayang may takot sa Diyos, may malasakit sa kapwa, may paggalang sa bawat isa, at may pananagutang maging bahagi ng pagbabago. Sa bawat tapat na paglilingkod, sa bawat mabuting desisyon, may naitatayong matibay na pundasyon. Sa bawat tapat na paglilingkod, may naihuhulmang magandang kinabukasan. Sa bawat panalangin at mabuting gawa, lalo natin pinatitibay ang ating pananampalataya. Kung ang bawat usamis nun ay isinabuhay ang mga pagpapahalagang ito, hindi lamang tayo mag-iiwan ng isang pamayanang may puso, may pananampalataya, at may kinabukasan, may pagmamalaki ng susunod na henerasyon. Sa huli, tandaan natin, ang kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa taas ng mga gusali, kundi sa taas ng ating mga pangarap. Hindi lamang sa lawak ng ating mga kalsada, kundi sa lawak ng ating pagmamahal. Hindi lamang sa dami ng ating tagumpay, kundi sa tibay ng ating pananampalataya. Sama-sama nating panayin ang isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya at nagpapatuloy sa kaunlaran. Isang lungsod na tunay na tahanan ng mga usamisnong magpuyong, malinawon, malambuon at malipayo. Maraming salamat at mabuhay ang ating lungsod. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 9, Mary Joy A. Buana. This time, let's witness contestant number 10, Ali B. Gordobe. A round of applause, please.
kapag nawala ang pananampalataya, paggalang at malasakit, unti-unting nawawala rin ang kaluluwa ng isang lungsod. Dito nagiging makabaluhan ang ating tema, nakaugat sa pananampalataya na papatulad sa kaunlaran. Hindi magkalaban ang dalawang ito, kundi magkaugnay. Kapag matibay ang pananampalataya, nagiging tapat ang pamamahala, nagiging makatarungan ang bawat pasya. At mula rito, sumisibol ang kaunlarang hindi lamang nakikita, kundi tunay na nararamdaman. Ito rin ang diwang isinusulong ng 5S ng Misamis Occidental. Minsan-mis nun, magpuyong malinawan, malambuon, o malipayon. Isang pangarap sa bawat misamis nun, ang mamuhay ng may kapayapaan. Isang hangarin ang bawat pamilya ay makinabang sa patuloy na pag-asenso. Isang isyong ang tagumpay ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa buong pamayanan. Tayo man ay may iba't ibang reliyon at paniniwala, nananatiling isa ang ating mithiin. Ang makabuo ng lungsod na may matatag na moralidad, bukas sa pagbabago at handang yakapin ang pag-unlad nang hindi isinasantabi ang pananampalataya. Bilang kabataan, hindi tayo tagapanood ng kasaysayan. Tayo ang susunod na magpapanday nito. Bawat pangarap, bawat aral, at bawat kabutihang isinasabuhay ay humuhubog sa kinabukasan ng ating lungsod. Kaya huwag nating itanong kung ano pa ang maibibigay ng Misamis para sa atin. Mas nararapat nating itanong, ano ang mayambag natin upang patuloy ito maging lungsod na nakaugat sa pananampalataya at umaani ng tunay na kaunlaran. Lungsod ng Misamis, ito ang ating tahanan at nasa ating mga kamay ang pagpapatuloy ng kwentong sisimula ng pananampalataya at tatapusin ng kaunlaran. Maraming salamat po, Misamis City, Kanunan, Asenso! There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 10, Alni P. Gordove. At this time, let's witness our contestant number 11, Candice Blair Villasin. A round of applause, please. Diyos, kapwa, sarili. Kung ang pag-unlad ay nasusukat lamang sa paglawak ng bayan, sa taas ng mga gusali at sa haba ng mga sementadong lansangan, tila napakababaw naman yata ng ating sukatan. Sa aking mga katunggali, kapwa Misamis nun, kapwa kabataan at minamahal na hurado sa aking harapan. Isang malugod na pagbati po sa inyong lahat. Kaunlaran, ikaw, kung tatanungin ano ang unang pumapasok sa iyong isipan kapag nababanggit ang salitang kaunlaran. Matataas na gusali, maayos na kalsada, masiglang ekonomiya, paumanhin, subalit ako ay hindi sang-ayon sa paniniwala ito. Sa akin ang tunay na kaunlaran ay hindi nagsisimula sa konkreto. Ito ay nagsisimula sa mga tao. Ang may mga lungsod na yumayaman, ngunit puno pa rin ng mga gutom at naghihirap na mamamayan. Lungsod na may mga gusaling matatayo, ngunit ang mga puso ay unti-unting kinakain ng paglimot. Ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa pananampalataya ng bawat mamamayan. Mamamayang may malasakit, may dangal, may pananagutan at may paninindigan. Hindi na ito bago sa ating
ang pananampalatayang walang gawa ay nananatiling giba. Misa-mis nun, magpuyong malinawon, malambuon o malipayon. Pamilyar, hindi nga ba? Kung ang halikain na ito ang humuhubog sa ating pagkatao bilang isang misa-mis nun, dapat lamang na ang ating mga kilos ay maging salamin ng ating mga paniniwala. Ako, ikaw, tayong lahat naniniwala na isang maunlad na lungsod ang Ozamis City. Hindi din may tatangging patuloy na umuunlad ang Misamis Occidental. Ngunit ang kaunlaran ito ay hindi lamang bunga ng mga matataas na gusali at kalsadang ating nakikita. Ito ay bunga ng mga mamamayang may pananampalataya at may malasakit sa kanilang kapwa. Sapagkat kung pananampalataya ang pundasyon ng bawat mamamayan, ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nakikita sa ating bayan, ito ay tunay na nararamdaman. Pananampalatayang isinasabuhay, malasakit na isinasakilos, at paninindigan laging pinaninindigan, dito nagsisimula ang tunay na kaunlaran. Maupadayon kita sa pag-asenso, Ozamis City. Padayon sa pag-asenso, Misamis Occidental. Sapagkat hindi bayan ang humuhubog sa isang mamamayan. Ang pananampalataya ng bawat mamamayan ang humuhubog sa bayan. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 11, Candice Blair Villasin. This time, let's witness our contestant number 12, 30, Agnes C. Sentino. A round of applause, please. Nakatulala akong nabighani sa lumulaklak na dila ng isang mananalumpati noong minsang nasaksihan ko ang isang paligsahan sa aming baryo. Sa huling parte ng kanyang inihandang pyesa, tumatak ang kanyang sinabing, "Sama-sama ang buong nayon sa pagpapalaki ng bata." Napahinto ako at napaisip, papaano nga ba nahuhubog ng isang nayon ang kinabukasan ng isang bata? Magandang araw sa lahat. Lubos kong pinasasalamatan ng inyong pagdalo sa pagtitipong ito. At maraming salamat din sa mga naging inspirasyon ko sa pagsulat ng aking talumpati. Ayon sa pagtatala ng Philippine Statistics Authority, halos 78% o mahigit kumulang 78,000 mga mamamayan sa lungsod ng Ozamis ang Romano Katoliko. Sa napakahabang panahon, kilala ang nasabing lungsod bilang isa sa mga haligi ng pandaigdigang pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay pinagtibay ng ating minamahal na Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi o ang Birhen ng Kota. Sa bawat dilubyong dumaraan, pinangangalagaan tayo ng pananggalang at pagmamahal ng isang inang mapagkalinga at mapagpalaya. Kaya naman, sa taong ito, pinagkatiwalaan ng Archdiocese of Ozamis na maging tahanan ng taunang retreat at ika-132nd Plenary Assembly ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, isang pambansang pagtitipon ng mga obispo upang magnilay, manalangin at pag-usapan ang mga suliraning kinakaharap ng simbahan at ng sambayanan. Isang karangalan ito para sa buong Archdiocese ng Ozamis sapagkat ipinapakita nito na kinikilala ang ating paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Dagdag pa rito, noong ika-8 ng Hulyo lamang, idinaos ang makasaysayang Episcopal Coronation ng Birhen ng Kota sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Sinisimbolo ng regalya ito ang katatagan ng pananampalatayang Ozamis noon na hindi kailanman natinag sa pagbabago ng panahon. Tunay nga na ang ating pananampalataya ay nakaukit na sa mga pader ng kasaysayang Ozamis noon. Sa katunayan, kahit sa ating taunang pagdiriwang ng Perangat Festival, nakikita ang ating kulturang nagmula pa sa ating kanunungan. Kulturang nagtatali sa ating mga diwa
ilang siglo na ang nakararaan. Gayunpaman, ang tunay na pananampalatayang dapat na ipagmalaki ay nasusukat sa kung papaano nito pinasisiklaw ang ating pakikibaka at pakikipagkapwa-tao. Patuloy itong pinatutunayan ng Administrasyong Asenso sa pamumuno ni City Mayor Sam Fuentes, kung saan ipinapakita ang tunay na kahulugan ng pagiging leader. Sa sektor ng pangkalusugan, meron silang free hospitalization at burial assistance program na nagbibigay ginhawa sa mga pamilyang nangangailangan. Sa edukasyon, nariyan pa rin ang One Family, One Professional program na naglalayong makapagbinhi ng kahit isang profesional mula sa bawat pamilya. Ayon kay Governor Henry Waminal, our goal is for you to graduate, become professionals, secure jobs, provide an income for your families, contribute to the GDP of Ozamis City and our province. Ngayon, mas may pagpapatuloy pa ang pagpapaigting ng mga programang ito dahil sa walang sawang pagtatrabaho ni Misamis Occidental 2nd District Congressman Ando Waminal at ni Asenso Pinoy Party List Representative Indy Waminal sa Kamara. Nakatutuwang isipin na mayroon pa talagang mga lider na mas pinipiling unahin ang kapakanan ng kanilang nasasakupan at hindi ang sariling interes. At sa aking pagbabalik tanaw sa katagang minsang tumatak sa aking isipan, mas malinaw ko nang nauunawaan ang kahulugan nito. Sa pagtutulungan ng simbahan at ng pamahalaan para sa mamamayan, nabubuo ang isang lungsod na hindi lamang nagmamalasakit, kundi umuunlad. Hanggat may mga pusong handang magkaisa para sa Diyos at para sa Ozamis, mananatiling buhay ang diwa ng ating nayon. Isang bayang pinagbibigkis ng pananampalataya at pinalalakas ng paglilingkod. Sabay-sabay nating silipin ang biyayang dala ng Silahis at ipagmalaki ang natatanging pag-usbong at pag-asenso ng Ozamis. Kanunay para sa Ginoo, kanunay asenso. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat! There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 12, 30, and this C. Centino. Moving forward would be our contestant number 13, Angelo T. Amimay. A round of applause, please. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating iginagalang na mga panauhin, mga guro, mga hurado, kapwa mag-aaral at sa bawat Ozamisnon na narito ngayon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. May isang tanong lang po akong nais iwan sa ating lahat. Ano nga ba ang tunay na sukatan ng isang maunlad na lungsod? Mga matatayog na gusali? Malalapad na kalsada? Mga bagong teknolohiya? Hindi! Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nakikita sa ating mga mata. Ito ay nararamdaman sa puso ng bawat mamamayan. At iyan ang kwento ng ating minamahal na lungsod ng Ozamis. Sa loob ng 78 taon, marami nang pinagdaanan ang ating lungsod. May mga unos na sumusubok sa ating katatagan. May pagkakataon din tila gusto na tayo panghinaan ng loob. Ngunit sa bawat pagsubok, hindi tayo bumitaw, hindi tayo sumuko, at higit sa lahat, hindi tayo nawala ng pananampalataya. Sapagkat ang Ozamis ay isang lungsod na naniniwala kapag ang Diyos ang pundasyon, walang pagsubok at hindi malalampasan. Mga kababayan, hindi aksidente ang ating pag-unlad. Ito ay bunga ng sipag ng bawat manggagawa, ng sakripisyo ng bawat magulang, ng dedikasyon ng bawat guro, ng pangarap ng bawat kabataan, at sama-samang pananalig ng bawat Ozamisnon. Ito ang tunay na diwa ng Asenso Ozamis. Asenso na hindi lamang para sa ilan, kundi para sa lahat. Bilang kabataan, madalas natin marinig at matagang kayo ang pag-asa ng bayan. Ngunit ang pag-asa ay hindi lamang sinasabi. Ito ay sinasabuhay sa pagiging tapat, sa pagiging responsable, sa pag-aalang sa ating mga magulang at guro, sa pagmamalasakit natin sa kapwa, at sa pananatiling may takot sa Diyos.
Dahil ang malaking pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na kabutihan. Mga kababayan, ang kinabukasan ng Usamis ay wala lamang sa kamay ng ating mga pinuno. Nasa kamay din nating lahat. Sa kabataang handang mangarap, sa mga guro patuloy na humubog ng kinabukasan, sa mga magulang na walang sawang nagsasakripisyo, at sa bawat mamamayang pinipili gumawa ng tama kahit walang nakakakita. Dahil kapag ang pananampalataya ang ating ugat, ang pagkakaisa ang ating lakas, ang pagmamahal sa bayan ang ating gabay, tiyak na magpapatuloy ang Asenso Usamis. Sa loob ng 78 taon, ipagpalaki natin ang nakaraan, palagahan natin ang pananampalataya, at sama-samang itaguyod ang isang lungsod na hindi lamang maunlad, kundi may malasakit, hindi lamang moderno, kundi may puso, at higit sa lahat, nakaugat sa Diyos. Kaya sama-sama natin isigaw, Asenso Usamis! Asenso ang bawat pamilya, asenso ang bawat pangarap, asenso ang bawat Usamis noon. Sapagkat ang lungsod na nakaugat sa pananampalataya ay lungsod na patuloy na unlad. Mabuhay ang lungsod ng Usamis! Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. There you have it, friends, ladies and gentlemen, our contestant number 13, Angelo D. Amiman. At this time, let's proceed to our contestant number 14, Marizoy L. Villarta. A round of applause, please. Kapag sinabing umunlad ang isang lungsod, ano ang unang pumapasok sa ating isipan? Mga bagong gusali, malalawak na kalsada, lumalagong negosyo? Ngunit, kung iyan lamang ang ating batayan, bakit may mga lungsod na mayayaman ngunit kulang sa kapayapaan? Bakit may pagunlad ngunit may korupsyon? Bakit may kasaganaan ngunit may mga pamilyang nagkakawatak-watak? Mga kagalang-galang na hurado, mga panauhin at kapwa Usamis noon. Ang isang lungsod ay hindi basta-basta umuunlad. Ito ay pinapanday, hindi lamang ng mga pinuno, kundi ng bawat mamamayang may pananampalataya, integridad at pagmamahal sa kapwa. Sapagkat ang pananampalataya ang ugat, ang pagkakaisa ang lakas, at ang kaunlaran ang bunga. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting umuunlad ang mahal nating Usamis. Mas dumarami ang mga oportunidad, mas umuunlad ang turismo, at mas nakikilala ang ating lungsod. Isa na rito ang paglilibot sa kultura ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines. Isang patunay na ang ating lungsod ay may mga kwentong karapat-dapat makita, makilala at ipagmalaki. Hindi lamang nila nasilayan ang kagandahan ng Usamis, nasaksihan din nila ang ating mayamang kultura, mainit na pagtanggap, at mga nagpapahalagang nagbibigay ng tunay na pagkakakilanlan sa bawat Usamis noon. Ngunit ang pagbisitang iyon ay hindi lamang pagkilala. Isa rin itong paalala na habang dumarami ang oportunidad, mas malaki rin ang ating pananagutan. Sapagkat ang mga turista at mamumuhunan ay hindi lamang naaakit sa magandang tanawin. Nananatili sila sa isang lungsod na may mga mamamayang tapat, responsable at nagkakaisa. At dito nagsisimula ang tunay na pagpapanday. Ang bawat tapat na manggagawa, bawat responsableng mag-aaral, bawat mapagmahal na magulang, at bawat kabataang may malasakit ay parang panday na humuhubog sa kinabukasan ng ating lungsod. Ang bawat mabuting gawa ay tila hampas ng martilyong nagpapalakas ng pundasyon sa Usamis. Bilang Usamis noon, kilala tayo sa pagiging malasalin, mapagmahal sa pamilya, at handang tumulong sa kapwa. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang ipinapakita sa loob ng simbahan. Nakikita rin ito sa ating katapatan sa trabaho,
paggalang sa batas, pag-aalaga sa kalikasan, at malasakit sa ating komunidad. Sa kabila ng ating nagkakaibang relihiyon at paniniwala, iisa lamang ang ating layunin, ang bumuo ng isang lungsod na mapayapa, matatag at patuloy na umuunlad. Isang paalala rin ang sinabi sa awit 127, versikulo 1. Maliban ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpapagal ng mga nagtayo nito. Kung ang Diyos ng ating pundasyon, ang integridad ng ating gabay, at ang pagkakaisa ang ating lakas, walang pagsubok ang hindi natin malalampasan, at walang kaunlarang hindi natin makakamtan. Kaya bilang mga usamisnon, huwag lamang nating hangaring makita ang pagunlad, maging mga panday tayo nito, sapagkat ang isang lungsod na nakaugat sa pananampalataya ay hindi lamang umuunlad sa kasalukuyan. Patuloy itong yumayako para sa susunod na henerasyon. Sa huli, ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nakikita sa ating mga mata. Ito ay nararamdaman ng isang lungsod na may Diyos sa puso, may pagmamahal sa kapwa, at may mga mamamayang sama-samang nangangarap para sa mas magandang bukas. Maraming salamat po. Mabuhay ang Asanso Gonzales! Mabuhay ang bawat usamisnon! At higit sa lahat, mabuhay ang Diyos na siyang tunay na pinagmumulan ng ating kaunlaran. There you have it, first, ladies and gentlemen, our contestant number 14, Mary Zoe L. Villorta. This time, let's have contestant number 15, Ayesa Carla B. Fabrea. A round of applause, please. Mga kagalang-galang na hurado, mga panauhin, kapwa mananalumpati at aking mga kababayang Osamisnon, isang pagpalang araw po sa ating lahat. Marami ang nagsasabi, ang kaunlaran ay nasasalamin sa tayog ng mga gusali, sa lawak ng mga lansangan at sa dami ng proyektong na itatayo. Ngunit, para sa ating mga Osamisnon, ang tunay na kaunlaran ay nakaugat sa isang pundasyong hindi naaagnas ng panahon, hindi natitinag ng unos, at hindi nagigiba ng anumang pagsubok. Ang pundasyong ito ay ang ating pananampalataya. Dahil ang isang lungsod ay hindi lamang itinatayo ng simento at bato, ito ay pinapanday sa pananampalataya. At kung may isang lugar na nagsilbing buhay na saksi ng pananampalatayang ito, iyon ay ang ating Kota Shrine, ang tahanan ng ating Berhen sa Kota. Ito ay tahanan ng pag-asa, kung saan nananalangin ang bawat pamilya, humihingi ng lakas ang mga manggagawa, at natututong manalo ang bawat Osamisnon. Matapos ang 42 taong pagkawala, muling natagpuan ang orihinal na imahe ng Berhen sa Kota noong taong 2017. At sa biyaya ng Diyos, itong buwan lang ay pinagkalooban naman siya ng Episcopal crowning. Mga kababayan, ang pananampalatayang ito ay hindi nananatili sa loob lamang ng simbahan. Isinasabuhay natin ito sa paglilingkod. Makikita natin ito sa mga konkretong programa ng ating pamahalaan. Una, ang One Family, One Professional Program na nagbibigay lakas sa edukasyon ng mga kabataan. Pangalawa, mga libreng serbisyong pangkalusugan at panlibing para sa mga pamilyang nangangailangan. At ang panghuli ay ang pakikipagtulungan sa DSWD para sa mga programang pag-abot. Walang gutom at tara, basa. Sa loob ng 3 taon mula nang itinatag ang OFO, pinustusan na ng programa ang libo-libo iskola at nakapagtala na ng
there you have it, first, ladies and gentlemen, our contestant number 15, Ayesa Corda B. Fabrea.